Sa isang lumang aparador, natagpuan ni Lisa ang isang kuwintas na may itim na bato na tila ba may sariling buhay. Agad niyang sinuot ito at agad niyang naramdaman ang malamig na pagdampi nito sa kanyang balat na unti-unting kumalat sa kanyang leeg at dibdib. Habang tumatagal, may mga mahihinang bulong na naririnig siya. Mga tinig na tila nagmumula mismo sa bato, pabulong na nag-uudyok ng mga lihim na hindi niya maintindihan. "Huwag kang matakot, Liza," ang paulit-ulit na sabi na nagdudulot ng kakaibang takot at panghihina. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Nananaginip siya ng mga anino na dahan-dahang gumagapang sa paligid ng kanyang kama, mga mata na nagmamasid sa dilim. Unti-unting namumutla ang kanyang balat, lumulubog ang mga mata, at ang kanyang katawan ay parang unti-unting nawawalan ng lakas. Subalit, kahit anong pilit niyang tanggalin, hindi niya magawang alisin ang kwintas. Parang may mahigpit na pagkakadikit na hindi matanggal. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng kanyang pamilya ang mabilis na panghihina niya, ang kanyang mga ngiti ay naglaho, at ang kanyang mga mata ay naging malalim at walang buhay. Isang umaga, hindi na siya naggising. Sa tabi ng kanyang katawan, ang kwintas ay kumikislap ng may kasiyahan, tila ba nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Nang subukang alisin ito ng kanyang ina, bigla siyang napaso at napaatras, para bang may nagbabala. Sa salamin, isang anino ang sumilip mula sa itim na bato, isang ngiting puno ng kasakiman at kasamaan. Mula noon, ang kuwintas ay nananatiling tahimik, naghihintay ng susunod nitong bibiktimahin, handang muling maghasik ng dilim sa sinumang magtatangkang isuot ito.